Ali, magtago ka sa cabinet. Sige anak. Umiiyak na bulong ng kanyang mommy kay Alessandra. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi ha. Anak, please. Sunod-sunod na tumulo ang luha ng batang Alessandra habang nakatingin sa kanyang ina. Kapag may narinig kang sigawan o kung anuman, huwag kang lalabas at gagawa ng ingay. Huwag kang magpapakita o magpapahuli sa kanila, naiintindihan mo? Umiiyak na tumango si Alessandra. Kahit ang totoo, naguguluhan siya sa mga nangyayari. Batid ng ina ni Alessandra na maaari silang mamatay. Kaya kahit paano, mas ligtas si Ali sa cabinet na pinaglagyan sa kanya ng ina. Masyadong delikado ang buhay nila buong pamilya. Ang kanyang daddy, pinipigilan ang ilang mga kaaway na makapasok sa kanilang mansyon. Mommy! Tanging nasambit niya bago saraduhan ng kanyang ina ang cabinet kung saan siya nagtatago. Nakakarinig ng ilang sigawan si Alessandra galing sa labas. Hindi matigil ang kanyang pag-iyak pero pinipigilan niya lumikha ng ingay mula sa cabinet. Please, let me go, Leia! Let me go! Umiiyak na sigaw ng kanyang ina. Hindi niya na alam kung ano nangyayari sa labas. Kaya kahit takot siya, pinilit niyang silipin ang maliit na butas at mula doon kitang-kita niya ang nangyayari. Kung di ka sana naging malandi, ako ang pakakasalan ni Darius. Pero malandi ka kasi eh! Iwinagayway ni Leia ang kutsilyo. Habang nakaupo sa sahig, ang ina ni Alessandra na patuloy pa rin sa pag-iyak dahil sa takot. Dapat lang na mawala kayo sa buhay ko. Dapat lang na lahat ng yaman ng pamilya niyo mapunta sa pamilya ko. Sigaw ni Leia habang nanlalaki ang mata at itinutok sa ina ni Alessandra ang kutsilyong kanyang hawak. Mang-aagaw ka kasi. No! No! Umiiyak na sambit ng ina ni Alessandra at umiiling pa. I didn't steal Darius from you. I did not. Hindi! Inagaw mo siya sa akin. Dahil sa'yo, hindi niya ako pinakasalan. Dagdag pa nito. Para nang baliw si Leia habang nakatingin sa ginang. Ang kanyang mga mata namumula na sa sobrang galit. Dahan-dahan itong lumapit sa ina ng batang si Alessandra. Hinawakan ang buhok ng walang laban na babae. Itinutok ang kutsilyo sa leeg nito. Naitakip naman ni Alessandra ang palad sa bibig niya. Gusto niyang lumabas ng cabinet para tulungan ang kanyang ina. Alam mo, kung di ka sana umepal sa relasyon namin ni Darius, hindi ka mahihirapan ng ganito. Pero nangyalam ka. Inagaw mo pa talaga siya. Bulong ni Leia sa tenga ng babae. Leia, please. Leia, please. Pagmamakaawa muli ng babae. Pero parang walang naririnig si Leia. Pilit na idinidiin ang kutsilyo sa liig ng babae. Hanggang ang daddy naman niya, hindi na kaya ang pagpigil sa kalaban. At ang mga tao na ito pumasok sa kanilang mansyon. Darius! Sigaw ng asawa ni Darius. Sumigaw din ang lalaki na asawa ni Leia na nagpupumilit pumasok sa loob. May dala itong baril, kaya mabilis na tumakbo si Darius papunta sa taas kung saan siya pwedeng magtago. Pero nang makarating siya sa pinto, agad niyang nakita si Leia at ang kanyang asawa. Kumuha siya ng matigas na bagay at mabilis pinalo yun kay Leia na kaagad namang nawala ng malay. Umiiyak naman ang babae. Darius! Agad niyang tinulungan na tumayo ang kanyang asawa. Gusto na sanang lumabas ni Alessandra mula sa cabinet. Pero agad na napaatras ang mga magulang niya sa biglaang pagdating ng asawa ni Leia. Leia!
Sambit nito na makitang nakadapa sa sahig ang kanyang asawa. Anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Sigaw nito. Napaatras sila Darius dahil tinutukan sila ng baril ng lalaki. Napatakip muli sa bibig si Alessandra. Tuloy-tuloy na lumuha ang kanyang mga mata. Please, wag mong gawin to. Umiiyak na pakiusap ng babae habang patuloy na humahakbang patalikod dahil ang baril nakatutok pa rin sa kanilang mag-asawa. Mabuti naman. At nandito na kayong dalawa. Let's reunite. Parang demonyo nagsasalita si Leia habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga magulang ni Alessandra. Leia, ano bang kailangan niyo? Umiiyak pero mahinahon na tanong ng ama ni Alessandra. Anong ako? Noong una ikaw ang kailangan ko. Pero anong ginawa mo? Pinagpalit mo ko sa hampas lupang yan? Leia, in the first place, he didn't love you. Ikaw lang yung nagpupumilit pagsiksikan niya sarili mo kay Darius pero ang totoo hindi ka niya mahal. He never loved you, even just a little. Yumaka pa ang babae sa asawa. You bitch! Sigaw ni Leia at mabilis na sinugod ang mami ni Alessandra. At nagsabunutan ang mga ito. Stop it! Stop it! Sigaw ni Darius at mabilis pinaghihiwalay ang dalawa. Pero galit na galit si Leia at hindi makuhang bitawan ang babae. Isang malakas na putok ng baril ang nagpagulat kay Alessandra mula sa loob ng cabinet. Kitang-kita niya kung paano barilin ng asawa ni Leia ang kanyang daddy. Iyak siya ng iyak pero hindi siya gumagawa ng ingay. Darius! Sigaw ng kanyang ina. Iyak ng iyak ito habang yakap ang daddy niya. Gustong-gusto niya lumabas at damayan ng ina niya. Pero mabilis na inagaw ni Leia ang baril sa asawa nito at tinutok yun sa kanyang ina. At binaril nito sa ulo ang ina ni Alessandra. Mommy! Daddy! Walang magawa si Alessandra kundi umiyak habang nakatingin sa kanyang mga magulang na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Galit na tumingin siya sa mag-asawang nagsasaya ngayon dahil nakuha na nila ang kanilang gusto. Napatay na nila ang pinakamalaki nilang karibal sa negosyo. Wala nang hahadlang pa sa mga plano nila. Hanapin mo kung saan nakatago lahat ng kanilang kayamanan at dokumento. Utos ni Leia sa kanyang asawa. Nang masiguro ni Alessandra na wala na sa kwarto ang mag-asawa, dahan-dahan siyang lumabas ng cabinet na hindi gumagawa ng ingay. Umiiyak siya lumapit sa magulang at niyakap ang mga ito. Mommy, Daddy, I'm sorry. Nagsisisi man si Alessandra. Hindi niya natulungan ang kanyang mga magulang. Wala na rin siya magagawa pa. Isa lamang siyang bata na hindi pa kayang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil wala na rin namang magagawa si Alessandra sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, tumakas na lang siya at umalis sa kanilang mansyon. Siniguro niya munang wala na ang mag-asawa sa kanyang dadaanan o kung sino mang tao. Inubad niya rin ang kanyang sapatos para hindi maglika ng ingay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hagdan at lumingalinga para tignan kung may makakakita ba sa kanya. Nang masiguro niyang walang taong makakakita sa kanya, mabilis siyang bumaba ng hagdan at pumunta sa kusina kung saan siya dadaan palabas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang baso dahilan para mabasag yun sa sahig. Anong ingay yon? Tanong ni Leia at mabilis na bumaba. Kabadong-kabado si Alessandra habang binubuksan ang pinto ng kusina palabas. Nang mabuksan niya yon, agad siyang tumakbo palabas. Hoy! Galit na sigaw ni Leia sa kanyang asawa. At hinabol naman si Alessandra sa madilim na kagubatan sa likuran ng kanilang mansyon.
Hindi alam ni Alessandra kung saan siya pupunta. Sumasakit na ang kanyang mga paa katatakbo sa gubat dahil sa mga tinik na kanyang naaapakan. Habang sila Leia naman, hindi na makita si Alessandra kung saan pumunta. Iyak lang ng iyak ang bata habang naghahanap ng pwedeng taguan. Madilim na, Leia, hayaan na natin ang bata. Bobo ka ba? Paano kapag nakilala niya tayo? Paano kapag nagsumbong yan sa mga pulis? Galit nitong sambit sa kanyang asawa. Sa tingin mo ba, paniniwalaan nila ang bata? Mas paniniwalaan nila tayo. Kung tayo ang mauuna magsumbong, just make a story at the end. Sambit ng asawa niya. Basta, kailangan ko mapatay ang anak nila Darius. Galit pa rin sambit ni Leia at nagpatuloy sa paglalakad sa madilim na kagubatan. Gusto mong patayin kasi ayaw mo makikita yung bata. Dahil hanggang ngayon di mo pa rin matanggap na hindi ka minahal ni Darius. Fuck, Leia, it's been a year. Tanggapin mo na. Wala na sila, pinatay na natin. Hindi na nakasagot si Leia sa sinabi ng lalaki. Wala naman nagawa mag-asawa kundi iwanan si Alessandra sa kagubatan. Ang bata naman iyak lang ng iyak. You're brave, Ali. You're brave. You can do it. Sambit ni Alessandra sa kanyang sarili. Dahil natatakot siya sa madilim na gubat. Kung ano-ano kasing ingay ang kanyang naririnig mula sa dilim. Kinabukasan maagang naimbestigahan ang mansyon nila Alessandra. Nagkukunwaring umiiyak si Leia at ang kanyang asawa habang tinatanong ng mga reporters. Hindi ko alam na ganito yung sinapit nila ko. Sana tumawag sila sa amin. Maaari namin silang matulungan. Umiiyak na sagot ni Leia sa reporter. Ano po relasyon niyo sa biktima? They're my childhood friends. My closest one. Kaya sobrang sakit pa rin para sa akin na nangyari to sa kanila. May isang pulis na galing sa loob ng mansyon ang lumabas, dala ang picture frame ng pamilya. May anak po sila, sir. Pero hindi po namin nakita sa loob. Posible po nakatakas to. Kinuha ng mga kriminal. Maya-maya pa, inilabas ang bangkay ng mag-asawa. Palihim na napangiti si Leia nang makita ang bangkay ng babaeng kinaiinisan niya. Hindi man nila nakuha ang kayamanan ng pamilya ng batang si Alessandra, masaya naman sila dahil napatay nila ang mag-asawa. Habang si Alessandra naman, nakita ng isang mangangahoy sa kagubatan na nakahiga sa ugat ng puno at puro putik ang suot itong dress na kulay pink. Maging ang katawan nito puno ng putik. Iha, gising! Pilit itong ginigising ang bata. Nung una, napagkamalan niya itong patay na dahil hindi na gumagalaw. Iha! Tuluyang nagising si Alessandra at halos sumigaw siya nang makita ang isang matandang babae na may dalang kahoy sa kanyang likuran. Iha, huwag ka matakot. Mabuti akong tao. Ba't ka nandito sa kagubatan? Delikado rito. Doon ka ba nakatira sa malaking mansyon sa labas? Tanong muli ng matanda. Dahan-dahan namang tumango si Alessandra. Sabi ko na eh. Nadaanan ko kasi kanina na maraming pulis doon. Ano pang nangyari? Umupo na ito at tinabihan ng bata na nagsisimula na namang umiyak. They killed my parents. They killed my mommy and daddy. Dagdag pa nito. Bahagyang kinabahan ng matanda dahil sa sinabi ni Alessandra. Pero nagawa niya pang yakapin ang bata at patahanin to. Gusto mo bang sumama sa akin? Hanggat di pa maayos ang bahay niyo. Doon ka muna sa bahay ko. Malapit lang din naman yun sa mansyon niyo. Nakangiting sambit ng matanda. Nang maramdaman ni Alessandra na mabait ito, tumango naman siya. Tuwang-tuwa naman ang matanda at tinulungan si Alessandra. Tawagin mo na lang ako Lola Nelly. Dinala ni Nelly si Alessandra sa kanyang munting kubo na hindi kalayuan sa mansyon ni na Alessandra. Mula sa bintana, nakikita ng bata ang kanilang mansyon na puno ng pulis.
O maligo ka muna para hindi ka bumaho. Halika na. Hindi nagtagal, sa mansyon naman, lumabas si Leia at ang kanyang asawa. Masama niyang tinignan si Leia at ang kanyang asawa. Alam niya na ngayon wala pa siyang laban. Pero, tinatak ni Alessandra sa kanyang isip na maghihiganti siya sa mga ito pagdating ng tamang panahon. Ilang taon ang nakalipas mula na mangyari kay Alessandra ang pangyayaring hindi niya inaasahan na babago sa buhay niya. Kung may dapat siyang kalimutan, yun ang hindi niya pwedeng kalimutan. Dahil gusto niyang maghiganti sa mga ito. Dahil sa tulong ng matandang kumupkup sa kanya, nakuha niyang muli ang yaman ng kanilang pamilya. Laking pasalamat ni Alessandra kay Lola Nelly na ginabayan siya simula sa kanyang pagkabata. Pero hindi rin nagtagal, pumanaw ito kaya natuto si Alessandra na mamuhay mag-isa. Habang lumalaki, sinusubaybayan niyang maigi ang mag-asawang Buenavista. Dahil darating ang panahon, babawi siya sa mga ito. Rinig na rinig ang tunog ng heels na suot ni Alessandra habang naglalakad sa sarili niyang kumpanya. Dahil sa mga naiwan ng kanyang magulang, simula ng patay ng pamilya Buenavista, itinatak niya sa kanyang isipan ang kanyang paghihiganti. Hindi man niya masaktan ng mga ito, gaganti siya sa sarili niyang paraan. Miss Valdez, nakahanda na po lahat ng kakailanganin natin sa meeting. Mabilis na sambit ng kanyang sekretarya habang hinahabol siya nito. Good. Make sure dadalo ang nag-iisang anak ng mga Buenavista. Sambit niya at hinubad ang kanyang suot na shades. Yes, miss. Sagot ng sekretarya niya. Napag-alaman kasi niya na namatay ang mag-asawa sa isang aksidente. Kaya hindi na siya makaganti sa mga ito. Nang malaman niyang may anak ang mga ito, doon niya lamang naisipang maghiganti. Habang nasa conference room, kasama ang ibang board members, napatingin siya sa entrance nang pumasok ang anak ng mga Buenavista na humihingi ng tulong mula kay Alessandra dahil pawala na ang kanilang negosyo maging ang kayamanan nila. Sorry, I'm late. Mr. Hans Buenavista, I don't tolerate this attitude of yours. Mahalaga sa akin ang oras ko. Ayoko ng palaging late. Higit sa lahat ayoko ng pinaghihintay. Maautoridad na sambit niya. Nang makaupo sa upuan si Hans, nahihiya namang yumuko ang lalaki. Dahil lahat ng tao sa loob ng conference room nakatingin sa kanya. I'm sorry, miss. Di na mauulit. Nahihiyang sagot nito. Nang magsimula ang meeting, si Hans ang naunang mag-present. Agad nag-iba ang itsura ni Alessandra nang marinig at makita niya ang presentation ni Hans. Pinaghandaan mo ba ang araw na to? I scheduled this meeting weeks ago. Ba't ganyan ang presentation mo sa harap namin lahat? Hindi ka ba nahihiya na yan ang ipapakita mo sa amin? May halong galit na sambit niya. Nakailang ulit na tayo, Hans. Pero parang hindi ka pa natututo. Sorry, miss. Pinaghandaan ko po. Pinaghandaan mo? Ba't ganyan? Ang low class. Itong kumpanya ko ang pinakasikat sa buong bansa. Tapos ganyan na ilalabas mong produkto? Ano na lang sasabihin ng ibang businesses kapag nalaman nila na nag-invest kami sa kumpanya mo? Lalo na kung ganyan ka-cheap at walang quality ang products nyo. Saad niya kay Hans. Lahat ng nasa meeting napatingin kay Alessandra na may takot. Pero tama naman si Alessandra. Naaawa na lang sila kay Hans. Dahil siya ang palaging pinag-iinitan ng babae. Revise your work. I'm giving you 24 hours to do that. Ayoko na mabagal kumilos at di nag-iisip, Hans. Meeting adjourned. Lahat sila mabilis na nagsitayuan habang si Hans naiwang tulala habang nakatingin sa kanyang laptop. Ayos lang yan. Make sure lang na magugustuhan ni Miss Valdez ang next presentation mo. Think of unique products na papatok sa masa. Not cheap, not pricey, higit sa lahat quality. Nakangiting sambit ng sekretarya ni Alessandra bilang pampalubag loob kay Hans na konting kalabit na lang iiyak na. Gusto nang sumuko ni Hans sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon.
Iniisip niya na kung dito lang ang kanyang mommy, alam nito ang gagawin. At hindi hahayaan na mawala sa kanila ang kumpanyang matagal nilang pinaghirapan. Gustong-gustong mabawi muli ni Hans ang yaman na dati naman ay sa kanila. Pero dahil sa halos wala nang kita ang kanilang negosyo, ay unti-unti pa yung bumabagsak. Tanging si Alessandra na lang ang malalapitan niya. Pero ganito pa ang nangyari. Matamlay siyang umuwi sa kanilang mansyon. Pero napahinga siya ng malalim ng maisip na posibleng pati ang mansyon na kanyang tinitirahan mawala sa kanya dahil nakasanglayon sa malaking utang ng kanyang mga magulang. Iniisip ni Hans na isuko na lang ang lahat, pero alam niya sa sarili niya na siya rin na mahihirapan sa huli. Kaya hanggat kaya niya ipaglaban, gagawin niya ang lahat para mabawi muli ang dating kanila. Oh, Hans, rejected na naman ba? Malungkot na tumango si Hans sa kanyang nag-iisang manang na naiwan sa kanilang mansyon. Kung dati marami silang katulong, ngayon naman si Manang Mel na lang ang natitira. Dahil ayaw nitong iwan ang kanyang alaga. Hayaan mo, ganyan talaga kapag nag-uumpisa. Hayaan mo, ipagluluto kita ng paborito mong champurado habang gumagawa ka ulit ng presentation. Total maulan, perfect na perfect yun na pagkain mo. Nakangiti nitong sambit kay Hans. May kakainin pa po ba tayo, Manang? Wala naman po kasing kita ang kumpanya. Hindi ko na po alam kung paano kikita ng pera. Oo naman, siguro 1 buwan pa. Nakangiting sabi ni Manang Mel. Pero ang totoo, halos wala na silang supply ng pagkain sa kusina. Thanks, Manang. Sambit na lamang ni Hans sa matanda. Bagsak ang balikat na pumasok si Hans sa kanyang kwarto at nagsimula na muling magtrabaho. Pagod na ang kanyang isip dahil sa mga nangyayari. Nakailang beses na siyang umulit ang presentation para lang matanggap ni Alessandra pero parang kulang pa rin. Ilang beses nang pinag-isipan ni Hans ang products na ipapakita niya bukas kay Alessandra. Pinag-aralan niya mabuti ang kanyang sasabihin sa harapan ng dalaga. Mabait naman si Hans. Hindi nito naman na pagiging makasarili ng ina, maging ang mabuti nitong puso ay natural sa kanya. Pero hindi yun dahilan para hindi siya gantihan ni Alessandra. Napangiti ang babae nang malamang nakasangla ang mansyon nila Hans. Mabilis niyang pinaasikaso ang papel para ipangalan sa kanya ang lupa at bahay nito. Napangisi ang babae habang ini-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon ni Hans kapag nalaman niya ang ginawa ng babae. Kinabukasan, maagang nagasikaso ang binata para maaga siya makarating sa kumpanya ni Alessandra. Nakangiti at confident si Hans sa kanyang ginawa. Alam niya sa sarili na binigay niya lahat para dito. Halos wala na nga siyang tulog para lang magawa niya ang pinapagawa ng dalaga. O Hans, ang aga mo naman. Kinakabahan ka, no? Nakangiting sambit ang sekretarya ng dalaga. Di excited nga ako eh. Sana naman matanggap niya na to. Kasi kung hindi baka sumuko na talaga ako. Alam mo, hindi naman talaga ganyan kasungit si Ma'am Alessandra eh. Ang bait niya naman sa amin dati pero di ko alam. Nag-iba ang ihip ng hangin simula nang dumating ka. Baka naman may problema lang. Napaisip naman si Hans kung bakit ganun ang trato sa kanya ni Alessandra. Kahit sa lahat ng board members na tinanungan niya, okay naman sa kanila ang presentation ni Hans. Kaya Alessandra lang talaga may problema. Hindi naman siya makapagreklamo dahil ito ang may-ari ng kumpanya. Sana talaga matanggap na to. Sandali pa nag-usap ang dalawa bago nila napagpasyahan na pumunta na sa conference room para mag-set up ng gagamitin nila. Di naman nagtagal, unti-unting dumating ang ilang kasama sa meeting. Mas maaga sa napag-usapang oras dahil ayaw niya na ring mapahiya. Katulad ng pagpapahiya na ginawa ni Alessandra sa kanya kahapon. Nang marinig nila ang heels na tumutunog, agad silang umayos ng upo. Hindi nga sila nagkamali. Pumasok sa loob si Alessandra na may suot na shades. Nakasuot ang black outfit, partnered with black heels. Normal niyang outfit kapag papasok sa opisina.
Meeting start? Sambit niya kaagad kahit di pa siya nakakaupo at nagsimula na mag-present si Hans ng kanyang proposed project. Ang ibang nasa meeting na mangha kay Hans, si Alessandra naman napataas ang kilay. Why did you choose that product? Sa tingin mo ba magugustuhan niya ng mga tao? Kunot noong tanong ni Alessandra kay Hans. Excuse me, Miss Valdez. Hindi naman po siguro masama kung susubukan natin ang proposed products ni Mr. Buenavista. It's really amazing. And I think people will love that kapag nalabas na ng company nila. I agree with him. Dahil nag-invest na rin kami sa kumpanya mo. Saad ng isang board member bilang pagsang-ayon sa isang nagsalita. Mabuti siguro ang bigyan natin ng tsansa ang produkto na ilalabas ni Hans. At kapag hindi naging successful, sino mananagot? Sino masisira ang imahe sa publiko? Kumpanya nyo? Seryoso ang sambit ni Alessandra. Tumingin sa dalawang sumingit sa pagsasalita. Yeah, you invest in my company. So dapat natin pangalagaan ang image ng bawat isa. Hindi tayo pwedeng maglabas ng cheap at low quality na products, and if you disagree with my opinion, you're free to leave. Bukas ang pinto ng kumpanya ko sa pag-alis nyo. Galit na sabi ng babae. Napayuko na lang si Hans, malapit na umiyak sa kanyang narinig. Gustong-gusto niya na lang lumubog sa lupa. Lahat ng proposed projects niya, hindi accepted sa mata ng babae. Mr. Buenavista, I told you yesterday na ayusin mo ang presentation mo. Ang dami ko nang binigay na chances sa'yo para tanggapin kita sa kumpanya ko. But yet, you disappointed me so much. Ang daming reasons para hindi kita tanggapin. Ano sa tingin mo? Look at me! Ayoko ng bastos. Dahan-dahan namang tumingin sa kanya si Hans, na hindi na maipinta ang muka dahil sa kaba at takot na kanyang nararamdaman. Ano, iiyak ka na nandyan? Bakit? Ba't di mo magawa na maayos yung pinapagawa ko sa'yo? Gusto mo bang tuluyan ang bumagsak ang kumpanya mo? Balita ko yung bahay niya nakasangla. Sa tingin mo ba? Mababawi mo yon kung ganyan ang trabaho mo? Hindi naman nakasagot si Hans kay Alessandra. Gustong-gusto niya nang umalis at magtago. Gusto na ring tumulo ng luha niya. Meeting adjourned. Mr. Buenavista, maiwan ka. Isa-isa na nagsitayuan ang nasa meeting. Miss Valdez, may meeting pa po kayo with Mr. Rojas ngayong umaga. Ipapakancel ko po ba? No, hahabol ako after this. I just need to talk to him. Tumango lang ang sekretarya at lumabas na. Habang si Hans, hindi na alam kung ano sasabihin. I'm sorry, miss. I'm so disappointed with you. Umasa ako sa'yo na sobra. Akala ko magagawa mo na maayos yung simpleng pinapagawa ko pero hindi mo nagawa. Paano ko ito tatanggapin, ha? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Alessandra. Please, miss. Give me another chance. Kailangan ko po talagang kunin to. Hindi po pwedeng mawala sa akin ang kumpanya. Pinaghirapan po yun ng magulang ko. Pagmamakaawa ni Hans na kulang na lang, lumuhod sa harapan ng babae para lang tanggapin siya. Yeah. Pinaghirapan nilang kunin sa ibang tao. Excuse me? Kunot noong tanong ni Hans. I have a proposal to you. Tatanggapin ko ang alok mo, pero kukunin ko ang bahay at lupa niyo. Total nakasanla na rin naman yon. Wala ka ng pera para mabawi yon. Sambit ni Alessandra at nakangising tumingin kay Hans. What? Kukunin mo ang mansyon? Yeah, I will pay for that. Para makapagsimula ka sa kumpanya niyo. Napaisip si Hans sa offer ni Alessandra. Pero hindi niya pwedeng ibigay yun basta-basta dahil wala siyang titirahan pa. Pero, hindi po yun sapat para masimulan ko muli ang negosyo namin. Malaking pera ang kakailanganin ko. Kaya nga po ako nandito para tulungan niyo. Nakakunot na ang noo ni Hans. Honestly, wala na talaga ako nakikitang pag-asa sa kumpanya niyo. Pabagsak na ito ng pabagsak. At ang daming reklamo na ako naririnig. Meron pa ako nabasa sa article Kriminal daw ang mga magulang mo. Sa tingin mo ba? Gaganda pa ang image niyan? Inis na tanong ni Alessandra. Pero wala namang idea si Hans, kaya nanatiling nagtataka ang lalaki.
Hindi naman nakapagsalita si Hans dahil nakita niya rin ang article na yon. Maraming nagrereklamo sa kanyang mga magulang na scammers, mamamatay tao at marami pang iba. Kaya lalong bumabagsak ang kanilang kumpanya. Is that the reasons? Kaya palaging decline the proposed projects ko? Seryosong tanong ng lalaki. Pero nakayuko ito. Yeah, that's one of the reasons. Sabihin mo nga sa akin na totoo. May bala ka ba talagang tulungan ako? Pinapahirapan mo lang ako. Medyo may galit na tanong ni Hans. I'm willing to help you. Dala ko na ang documents ng bahay niyo. Binayaran ko na rin lahat ng utang na magulang mo, wala ka ng problema. But I can't help with you, with your company. Hindi ako pwedeng mag-invest sa kumpanyang walang patutunguhan. What? Pati ba ang mansyon namin kinuha mo? Yeah, binayaran ko na rin. Nasa bank mo na nga ang pera eh. So pwede ka na mag-empake. At bukas na bukas, aalis ka na doon. You can't do that. I can, Hans. Baka nakakalimutan mo. I am Alessandra Valdez, CEO of the company and one of the famous businesswomen in the world. Di mo ba yun alam? No, hindi pwede. Alam mo, mas mabuti pa sigurong alamin mo muna ang background ng parents mo. Kung bakit nga ba unti-unti kayong nilalapitan ng karma. Baka naman kasi totoong mamamatay tao talaga sila, di ba? Natatawang wika ni Alessandra. No! Di yan totoo! Sigaw ni Hans. Ikaw din, baka umiyak ka kapag nalaman mo ang tungkol sa mga magulang mo. Anong alam mo sa pamilya ko? Wala kang alam! I know everything, Hans. Sigaw din ni Alessandra. I know everything. I know everything. Nanginginig na ang babae. Nakuha pang tumayo dahil bumabalik na naman sa kanya ang alaala nun. Natahimik si Hans sa naging reaksyon ni Alessandra. Para bang totoo ang sinasabi nito at may alam to sa mga magulang niya. Habang si Alessandra naman, napaupo at napahinga ng malalim habang nakatingin kay Hans. Bukas na bukas, umalis ka na sa mansyon niyo kung ayaw mo ipakaladkad kita sa mga gwardiya ko. Alam mo, sayang image mo na hinahangaan ko na sobra. Sa mura mong idadaging CEO ka na. Tinitingala ka pa naman ng marami. Nirerespeto kita ng sobra. Pero hindi ko alam na ganito pala ang ugali mo. I'm also disappointed in you, Miss Alessandra Valdez. Matigas na sambit ni Hans. I know, this is not the last time we will see each other. But trust me, karma will hit you so bad. Huling binitawang salita ni Hans kay Alessandra bago tuluyang lumabas ng conference room. Napasabunot ng buhok si Alessandra at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata na maalala niya ang nangyari nung bata pa siya. Galit na galit pa rin siya. Gustong-gusto niyang gantihan ang magulang ni Hans pero hindi niya magagawa yon. Kaya si Hans na lang ang nakikita niyang pwedeng gantihan. Hindi inintindi ni Alessandra ang mga binitawang salita ni Hans dahil namumuo sa kanyang puso ang kagustuhan na maghiganti. Hindi pa ito ang huli. Gusto niya pang pahirapan si Hans ng husto. Yung tipong gagapang ito patungo sa kanya. Luluhod dito sa harapan niya dahil naghihirap na ito at wala nang ibang mapuntahan. Pag-iyak lang ang nagawa ni Hans habang nakaupo sa sofa ng kanilang mansyon. Iho, ayos lang yan. Uuwi na muna ako sa amin. Alam ko naman na kaya mo, hindi ba? Naiiyak na rin ang wika ni Manang Mel nang makita niyang umiiyak ang kanyang alaga. Malalampasan mo rin lahat ng ito. Naniniwala ako sa'yo. Dagdag pa nito bago kinuha ang mga gamit dahil aalis na rin to ng mansyon. Manang, salamat po sa pagsisilbi sa amin. Pati sa pag-aalaga sa akin, maraming salamat po. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Hans kay Manang Mel. Mag-iingat ka palagi, ha? Mag-iingat ka palagi, Manang. Ikaw ding bata ka. Lagi mong tatandaan na magpakabait. Huwag kang gagaya sa mami at daddy mo. Bahagyang napakunot ang noo ni Hans sa sinabi ni Manang Mel. Pero binaliwala niya na lang yon at nagpaalam sa matanda. Nang makabalik siya sa loob ng mansyon, muli siyang napaiyak
habang inaayos ang kanyang gamit. Ang ilang naiwan ng kanyang magulang hindi niya na dinala, pero pumunta siya sa kwarto ng mga ito. Sandali siyang nagmasid sa paligid at humiga sa kama. Miss na talaga niya ang kanyang mga magulang. Hindi niya man to araw-araw nakakasama dahil abala sa negosyo noon, alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito. Dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Manang Mel. Walang nababanggit si Manang Mel na negatibo tungkol sa magulang niya. Nang handa nang umalis si Hans, napansin niya ang isang envelope na nakapatong sa lamesa sa loob ng kwarto. Kunot na siyang lumapit doon at kinuha. Nagpalingalinga siya sa buong kwarto at lahat ng cabinet tinignan niya. Maging ang drawer kung saan nagtatago ang dokumento ng parents niya binuksan niya. What's this? Kunot ang tanong ni Hans na makita ang isang flash drive sa loob ng envelope. Halos masuka si Hans nang makita ang litrato doon. Hindi niya yun kayang tingnan kaya ibinalik niya sa loob. Halos lahat ng envelope na kanyang nakita, kinuha at dinala niya, wala siyang iniwan kahit isa. Nang masigurong ayos na ang lahat, umalis na siya. Lumipat sa isang kondo na kanyang binili nung siya'y nag-aaral pa. Mabuti na lang nabili niya na yung dati pa. Wala na rin naman siya ibang mapupuntahan kundi doon na lang. Pero, nang makarating siya sa kondo, agad siyang hinarang ng manager. I'm sorry, Hans, pero may bumili kasi ng kondo mo. Don't worry, ibabalik ko yung ilang advance na binayad mo. I'm sorry talaga. Ba't yun naman po binenta? Nagbayad naman po ako Advance pa nga eh. Yeah, and I'm sorry for not telling you that. Mas mahal kasi ang offer ni Miss Alessandra. Doon, nakuha na kaagad ni Hans ang gustong sabihin ng manager. Hindi ka lumalaban ng patas, Alessandra. Sambit ni Hans sa kanyang isipan. Wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis doon. Naghanap siya ng pwedeng tuluyan. Nakahanap naman siya ng maliit. At sapat lang para sa kanya. Isang kondo yun pero hindi naman ganun kataas ang quality. Hindi na rin siya nagreklamo dahil wala na siyang pagpipilian pa. Natatawa naman si Alessandra habang pinagmamasdan sa malayo si Hans na nahihirapang ilipat ang kanyang gamit sa maliit na kondo na kanyang binili. Dapat lang na mahirapan ka. Kulang pa yan sa ginawa ng magulang mo sa magulang ko. Bulong ni Alessandra sa sarili. Ali, sobra-sobra naman yata yung ginagawa mo kay Hans. Wala naman siyang ginawa sa mga magulang mo eh. Di niya kasalanan yun. Naawa ka ba sa kanya? Galit na tanong ni Alessandra. Oo, naawa din ako sa'yo. Hindi mo lang ako sekretarya, Alessandra. Kaibigan mo rin ako. Alam ko hindi ka ganyan. Nabalot na ng galit yung puso mo. Nakalimutan mo na magmahal ng kapwa. Napailing ang kanyang kaibigan dahil hindi na nito matiis ang ginagawa niya kay Hans. Sa totoo lang, yung products na pinoprost niya sa'yo, malaking sale ang magagawa nun sa kumpanya nila at may possibility na umangat muli ang negosyo nila. Gusto ko nga bumagsak ang kumpanya nila. Gusto ko maghirap siya at gumapang palapit sa akin. Paano kapag di nangyari yun? Paano kapag umangat siya muli sa sarili niyang paraan? At ikaw naman ang bumagsak? Sa tingin mo ba? Tutulungan ka rin ni Hans? Ali, wake up! Itatakpo dyan sa utak mo na walang kasalanan si Hans sa kasalanan ng magulang niya. Oo, anak nila si Hans. Pero hindi ibig sabihin nun kailangan mo silang gantihan. Oo, pinatay nila ang magulang mo. Pero nakaya mo naman, di ba? Ali, hindi gaganda ang image mo kung kakainin ng galit at puot yung buong pagkatao mo. Natahimik naman si Alessandra at hindi nakapagsalita. Dahil tama ito. Puro paghihiganti ang nasa isip niya. Habang pinagmamasdan niya si Hans sa hindi kalayuan, naisip niyang wala nga naman talagang kasalanan ng binata sa kasalanan ng magulang nito. Okay, I'll give him a chance. Tell him that tomorrow, i-prepare niya lahat ng proposed products and present it in my office. Napangiti naman ang kanyang kaibigan at kaagad nag-email kay Hans. Yes! Napasigaw si Hans habang buhat-buhat ang kanyang box na iaakit sa kanyang kondo. Napangiti ang kaibigan ni Alessandra nang makita ang reaksyon ni Hans. Thank you, Ali. Sambit nito. Inirapan lamang siya ni Alessandra at nagsimula na itong magmaneho.
Hindi alam ni Alessandra kung ano ang kanyang nararamdaman na makita niyang sobrang laki ng ngiti ni Hans nang bigyan niya ito ng pagkakataon. Nagdadalawang isip naman si Hans kung pupunta ba siya dahil sa naging sagutan nila ng babae. Pakiramdam niya hindi naman ito tatanggapin ang proposal niya pero kailangan niya talaga ng tulong nito. Nang makapag-ayos sa kanyang kondo, muli naman niya nakita ang envelope na nakuha niya sa kwarto ng magulang. Nung una nagdadalawang isip siyang tignan. Pero kung hindi niya aalamin kung ano ba talaga yon, kung sino nga ba talaga ang nasa litrato, mananatili siyang walang alam. Una niyang binuksan ang envelope kung saan nakalagay ang USB. Kinuha niya ito at ipinasak sa laptop. Agad niya rin namang tinignan ang laman ng files. Puro videos ang kanya nakita. Nang buksan niya ito, napakunot ang kanyang noo dahil sa isang CCTV footage na bumungad sa kanya. Mula sa unang video, kitang-kita niya kung paano tumatakbo paakyat na hagdan ng isang babae at bata papasok sa kwarto. Naputol ang video doon, kaya nagbukas na naman siya ng panibago. Kasunod, nasa loob ng kwarto ang babae at ang bata, kung saan pilit niyang pinapasok sa cabinet ang batang babae para magtago. Ilang sandali pa, ay may sumunod sa kanilang babae na may dalang kutsilyo. Kaya halata sa mukha ng babae ang takot. Nilakasan niya ang volume para marinig niya pero walang volume ito. Umaasa lang siya sa buka ng bibig ng mga ito. Nagulat si Hans nang makilala kung sino ang babaeng may dalang kutsilyo. Pero gusto niya munang siguraduhin kung tama ba ang hinala niya. Kabadong-kabado siya habang mas pinapanood ang eksena. Maya-maya sumunod naman ang lalaki at pinalo ang babaeng may dalang kutsilyo na walan to ng malay. Hindi alam ni Hans kung tatapusin niya pa o hindi nang makilala ang sunod na pumasok sa silid. Daddy! Takang-taka niyang tanong nang magising ang babae. Doon niya napagtanto na mami niya ngayon. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Hans nang magkagulo na sa loob ng silid. Batid niya ang kasalanan ng kanyang magulang. Hindi siya pwedeng manahimik na lang. Pero hindi niya alam kung saan magsisimula, kung anong gagawin. Kaya lahat ng envelope binuksan niya. Doon niya nakita kung gaano kasama mga magulang niya. Mamamatay tao, scammer. Maging ang hindi nila pag-aari kinukuha ng kanyang magulang. Agad na hinanap ni Hans kung sino ang mga tao sa CCTV footage. At makalipas ang ilang oras ng paghahanap, laking gulat niya nang malaman kung sino ang mga taong pinatay ng kanyang mga magulang at kung sino ang batang babae. Alessandra Valdez. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Hans nang mapagtanto kung sino ang bata. Sa trato ni Alessandra kay Hans, alam niyang naghihiganti ito at gusto talagang pahirapan ng babaeng yan si Hans. Hindi naman makapagreklamo ang binata dahil naiintindihan niya si Alessandra. Masyadong nasaktan ng batang babae noon at dinala yon ng dalagang Alessandra ngayon dahil sa ginawa ng mga magulang niya. Pero hindi naman yun rason para si Hans ang gantihan nito dahil wala siyang alam sa ginawa ng mga magulang niya. I don't know what to do. Nagtiwala ako sa inyo. Pero totoo pala talagang binibintang sa inyo. Umiiyak na napahilamos na mukha si Hans. Hindi na tuloy alam ni Hans kung paano haharap kay Alessandra. Parang ayaw niya nang kunin lahat ng ari-arian na iniwan sa kanya ng magulang. Hindi naman yung lahat galing sa mabuti. Mas magandang mag-invest na lang sa ibang negosyo si Hans na siya mismo ang aahon sa sarili niya. Kinabukasan maaga muling pumunta si Hans sa kumpanya ni Alessandra. Nakita niya muli ang sekretarya nito, kaya mabilis siyang lumapit. Dala mo ba lahat ng proposed products mo from the start? Yes, nandito na lahat. Oh, ba't namamaga mata mo? Umiyak ka ba? Laki ng eyebags mo oh. Kunot noong tanong nito, mabilis namang umiwas si Hans dahil ayaw nito mapansin ng kanyang namamagang mata dahil sa pag-iyak sa mga nalaman niya. Anyway, kanina pa nasa opisina si Miss Valdez. Nagulat si Hans sa sinabi nito. Ha? Ang aga pa? Malamang. Time is gold, no?
Umira pa ang sekretarya bago tinulak si Hans papunta sa opisina ni Alessandra. Kabadong-kabado si Hans habang nakahawak sa doorknob ng opisina ni Alessandra. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim bago tuluyang kumatok at pumasok. "Good morning, miss." Sambit niya kaagad. Hindi niya magawang umiti sa maaliwalas na mukha ngayon ni Alessandra. Hindi sanay si Hans sa ganong itsura ng babae, pero pinili niya pa rin maging kalmado. "Let me check your products again. You don't need to present that." Inabot ni Hans ang brown envelope kay Alessandra. "Miss, hindi ko nakukunin yung mansyon. Hindi ko na rin kayo pipilitin na tulungan ng kumpanya namin. I just want you to help me para magtayo ng bagong negosyo." Sambit ni Hans na ikinataka ni Alessandra. "Why? Hindi ba gusto mong iahon ulit ang kumpanya niyo? Kagaya na sabi mo, wala nang pag-asa ang kumpanya na yon. Gusto ko magtayo ng bagong negosyo." "Ano naman negosyo ay tatayo mo?" "We have a resort in Batangas. Pero hindi yun naasikaso dahil abandonado na. Gusto ko ulit yun ayusin at doon ako mag-umpisa." "Good. Pero siguraduhin mo lang na magiging successful yung pinaplano mo. Ibabalik ko sa iyo ang mansyon dahil binayaran ko na ang utang ng pamilya mo. Kasama yun sa babayaran mo. Hindi ko na rin kukunin ang mansyon. I want to start a new life." Nakayukong sambit ng lalaki. Lalong nagtaka si Alessandra sa mga inaasta ngayon ni Hans. "Ba't ang bilis magbago ng isip mo?" "Napag-isipan ko kasi na baka nga tama yung binibintang nila sa mga magulang ko. Kaya mas mabuting magsimula ako muli. Don't worry. If you will help me, magiging kahati naman kita sa kikitain ng resort." "Sad to say, na yung resort na tinutukoy mo hindi na rin nakapangalan sa'yo. Binili ko na din yun dahil binibenta na ng mga magulang mo." Mahinahong sambit ni Alessandra. Hindi na nagulat dun si Hans dahil expected niya nang mangyayari yun. "I know. That's why I want you to help me. If that's what you want, I'm willing to help. Bumalik ka dito bukas para mapag-usapan natin ang kakailanganin mong pera. At lahat ng gagastusin doon, sagot ko na." Tumango naman si Hans at malawak na napangiti. For the first time, halos manigas si Hans sa kinatatayuan nang makita ang pagngiti ni Alessandra. Tunay nga na maganda ang dalaga. "Hans, don't disappoint me." Mabilis na tumango si Hans kay Alessandra bilang sagot. Ito na rin ang isa sa mga dapat niyang patunayan na hindi siya kagaya ng mga magulang niya. Gusto niyang bumawi kay Alessandra. Gusto niya mang sabihin na alam niya ang totoo, hindi niya magawa. Dahil baka magbago bigla ang tingin sa kanya ng babae. Kaya hanggat walang alam si Alessandra, mananahimik siya. Nagtataka man si Alessandra kung bakit bigla na lang siya pumayag sa gusto ni Hans. Wala na rin siya magagawa. Tama naman kasi ang kanyang kaibigan. Hindi kasalanan ni Hans ang kasalanan ng magulang nito. "Ali, nandiyan na si Hans." Sambit ng kanyang kaibigan. Napataas naman ang kilay niya dahil doon. "Ano naman ngayon kung nandiyan siya?" Baka lang kasi hinahanap mo." Pang-aasar nito bago tumakbo palabas ng opisina. Napailing naman siya at bumalik sa kanyang ginagawa. Siguro nga, tama ang kanyang kaibigan. Nabalot na ng galit at poot ang kanyang buong pagkatao. Dahil buong buhay niya simula pagkabata, puro paghihiganti ang nasa isip niya. Hindi niya man lang naisip ang mga taong pwede niyang maapakan. Siguro, sapat na yung karma na natamo ng pamilya nila para sabihing nakaganti na siya. "Attorney, pakibalik sa pangalan ni Hans lahat ng property nila." Nakangiting sambit ni Alessandra habang kausap sa kabilang linya ang attorney. "Pero miss, malaki na po ang nagastos niyo para doon." "I know, but it's okay. And please make sure na makapirma si Hans sa lahat ng documents. If hindi man siya pumirma, mananatiling sa kanya ang property." Kakaibang sayang naramdaman niya nang gawin niya yon. Para bang natanggal ang kutsilyo nakatusok sa kanyang likuran. At ngayon magaling na lahat ng sugat. Wala na siyang bigat na nararamdaman. "Mommy,
Dad, I'm sorry if wala ako nagawa nun para tulungan kayo. I'm really sorry. Sambit na lamang ni Alessandra sa kanyang isipan. Ilang linggo ang nakalipas, hindi na malayo ni Alessandra na abala siya sa pabalik-balik galing sa ibang bansa sa mga business trip na kailangan niyang puntahan. Ali, vacation kaya tayo? Nakangiting suhestyon ng kanyang sekretarya. Saan naman tayo pupunta? Tsaka kapag umalis tayo, sino may iwan sa kumpanya? Ang dami ko pa nga meeting na kailangan puntahan eh. I-cancel natin lahat. Ngayon lang tayo magbabakasyon no? Gusto ko rin pumunta sa resort ni Hans. Balita ko bukas na yun eh. Nakangiti nitong sambit. Kailan pa? Gulat na tanong ni Alessandra. Di mo alam? Di ka ba na-inform? Akala ko nag-email siya sa'yo. Niyaya ka pa nga niya sa opening eh, pero hindi ka ata sumipot. Malamang nagtampo na yun. Napataas naman ang kilay ni Alessandra. Hindi ba ikaw dapat nakakaalam niyan at sinasabihan mo lang ako? Nag-email pala ba't di mo sinabi sa akin? Sabi niya kasi private daw yun. Kaya sabi ko, sa personal email mo na lang isend yung message. Kaso hindi mo naman nabasa. Malamang. Sa tingin mo ba hindi ako pupunta doon kung alam ko? Malay mo naman di ka talaga pumunta kasi busy ka. O di kaya galit ka pa sa kanya. Inirapan to ni Alessandra. Hindi na ako galit. Napatawad ko na rin ang mga magulang niya. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik at payapa. Mukha nga. Baka naman iba na yan, ha? Panunukso nito. Anong iba? Kunot ang tanong naman ni Alessandra. Something like, you're in love. Kaya ang bilis mo napatawad siya. Tumaas lalo ang kilay niya. Dahil sa sinabi nito, ang kanyang kaibigan naman kinikilig dahil inaasar si Alessandra. In love? Wala sa bokabularyo ko ma-in love. Sus, hindi pa aminin. Panunuksong muli ng kaibigan niya. Wala akong aaminin. Medyo naiinis ng sagot ng babae. Deny pa. Halatang halata nga oh. Namumula mukha mo eh. Agad siyang napahawak sa kanyang muka. Tumingin sa salamin na nakapatong sa kanyang lamesa para tignan ang mukha niya. Tama nga ang kaibigan niya. Pulang-pula ang kanyang muka. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Inis niyang tinulak palabas ang kaibigan. Si Ali, in love na. Sambit pa nito. A day have passed. Ang laki na ng pinagbago ng resort na dati abandonado. Nagawa ni Hans ng paraan at pilit na pinalalago pa. Sa tulong na rin ni Alessandra, mas naging successful ang plano ni Hans. Dahil sa laki ng buong resort, hindi biro ang pagpapaayos. Malaki ang naging gastos. Pero kahit na ganon, mabilis naman sila nagkaroon ng customers sa serbisyo na binibigay nila. Naging sikat pa ang resort ni Hans. Kapag Ali Company talaga super sulit ay ibabayad. Sambit ng isang customer habang nagbabayad to ng isang room sa resort. Yeah, thanks to Miss Alessandra. Nakangiti naman ang staff na nagsalita bago ibigay sa customer ang susi nito. Simula na itayo ang resort, wala silang natanggap na negative feedback, kaya tuwang-tuwa si Hans sa naging result. Sir, nagkakaubos na tayo ng room. Dami pong customer. Karamihan turista. Nakangiting sambit na isang staff. Pati ba VIP room? Tumango ang staff sa tanong niya. Okay, sabihan na lang na fully book kapag may gusto pa mag-check-in. Muling tumango ang staff bago umalis. Napatingin naman si Hans sa karagatan at huminga ng malalim. Iniisip niya kung kailan siya mapapatawad ni Alessandra. Dahil sa ginawa ng magulang ni Hans. Sa magulang ni Alessandra. Imposible kasi na walang alam ang babae. Kaya gusto niyang bumawi kahit sa ibang paraan na lang. Wala nang space? Really? Napatingin si Hans sa counter nang may marinig siyang magsalita na parang disappointed. Ang layo pa naman ang pinanggalingan namin. Dagdag pa nito. Nanlaki ang kanyang mata na makilala kung sino dumating. Yes, ma'am. Halos wala na pong space eh. Puno po lahat. I'll take care of them. Nakangiting sambit ni Hans sa staff at napatingin sa kanya si Alessandra at ang sekretarya nito. Nice to see you here,
Miss Alessandra Valdez. Nakangiting bati ni Hans kay Alessandra. Nanlaki naman ng mata ng staff at mabilis na bumati sa babae. It's good to hear na marami kayong customers. That means more income. Nakangiting sambit ng babae at tinanggal ang suot na shades. Nakaramdam si Hans ng kaba nang muli niyang masilayan ang mukha ni Alessandra. Hindi niya na lang yun pinahalata at tinago ang ngiti. Hans, wala na ba talagang space? Balak pa naman namin magstay dito na isang linggo. Bakasyon sana. Super nakaka-stress sa kumpanya, no? Nakasimangot na sambit ng sekretarya. Lahat ng rooms may tao na pero yung tinutuluyan ko sa likod, may 2 namang rooms. Siguro pwede na sa inyo yun? Kinakabahang saad ng lalaki. Miss Valdez, pwede na daw. Nakangirit na sambit ng sekretarya ni Alessandra. Yeah, it's okay with me. Nang magkausap sila, tinulungan ni Hans ang babae at ang kaibigan nito na dalhin ang gamit. Hindi yan kalakihan. Isa lang din ang kusina at CR pero sapat na para may matuluyan sila. If hindi kayo kasya sa isang kwarto, dito na ako sa couch matutulog. Tapos yung isa, doon na lang sa kwarto na tinutuluyan ko. Di na. Sakto na sa amin yung isang kwarto. Sambit ng dalaga. Nahihiyang umiti si Hans bago tumango. Ilang oras ang nakalipas simula nang dumating sila Alessandra sa resort, hindi naman siya nabigo dahil sobrang ganda ng ambience doon. Sariwa ang hangin, ang ganda ng paligid at halatang nililinisan ng maayos. Kaya siguro marami na rin sila nagiging customer. Miss, gabi na. Di ka pa ba pagod? Napalingon si Alessandra sa nagsalita mula sa kanyang likuran. I'm tired, pero gusto ko muna pagmasdan yung dagat. Mas maganda dun sa baba. Bonfire tayo? Nakangiting tanong ni Hans, pero ang kanyang kaba, halos nagiging dahilan para hindi na siya makarinig. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Bukas na lang siguro. Magpapahinga na lang ako. Pagdadahilan ni Alessandra, dahil kinakabahan na rin siya kapag katabi niya si Hans. Hindi niya alam kung ano yon, kaya mas mabuting iwasan niya na lang. Nakatitig lamang si Alessandra sa kisame. Habang nakahiga sa kwarto kung saan katabi niya, ang kwarto ni Hans. Hindi siya makatulog. Dikit na dikit sila ng kaibigan niya at di siya sanay doon. Kahit may aircon pa ang kwarto, pakiramdam niya na iinitan pa rin siya. Kaya na maisipan ni Alessandra na sa couch na lang matulog, dahan-dahan siyang tumayo para hindi na magising ang kaibigan. Nang makapunta siya sa couch, humiga siya ron at nakaramdam na mas komportable pa siya doon. Dala niya ang kumot na binigay ni Hans at 2 unan. Si Hans naman, nang mauhaw, lumabas sa kwarto. At nang makita si Alessandra na nakahiga sa couch, nakaramdam siya ng guilt. Matapos niyang uminom ng tubig, lumapit siya dito. Mabuti na lang, mahimbing ang tulog nito. Inayos niya ang pagkakakumot at binigyan to ng electric fan para mas lalo maging komportable. Napangiti naman si Hans nang makita ang mahimbing na tulog ni Alessandra. Hindi na ito yung batang takot na takot habang tumatakbo dahil gustong tumakas sa mga magulang niya na masasamang tao ng mga panahong yon. I'm sorry. Sambit na lamang ni Hans kay Alessandra. Bago siya tuluyang pumasok sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Hans. Nandun pa rin si Alessandra sa couch at natutulog. Naghanda na siya na umagahan nilang 3. Naabutan pa siya ng sekretarya ni Alessandra na nagluluto. At laking gulat niya nang makita si Alessandra na nakahiga sa couch. Shit! Kailan pa siya dyan? Nanlalaki ang matang bulong nito kay Hans. Gagabi pa. Di ko nga din alam kung ba't siya dyan natulog eh. Yari tayo nito. Yari ka. Natatawang pang-aasar naman ni Hans sa kanya. Ano bang kinakain niya kapag almusal? Baka ayaw niya kasi nito eh. Mas gusto niya yung egg and bread partnered with chocolate coffee. Sagot naman ito.
Tumango na lang si Hans bago kinuha lahat ng yon. May itatanong sana ako sa'yo, okay lang? Tanong ng sekretarya nito. May gusto ka ba kay Ali? Napahinto siya sa pagpiprito ng itlog sa tanong ng sekretarya ng dalaga. Huh? Hans, kilala na kita dati pa. Sana lang kung gusto mo si Ali, huwag mo siyang sasaktan o papaiyakin. Huwag mo rin siyang sisigawan o kahit pagbandaan man lang. Malungkot na sambit nito. Ba't masakang sinasabi yan? Simula kasi pagkabata, puno na siya ng trauma. Pinatay ang magulang niya. Kitang-kita yun ang dalawang mata niya. Hindi ko alam yun. Yun na lang ang nasabi ni Hans. Malamang, di niya naman sinasabi yun. Tanging ako lang nakakaalam eh. Pero sinabi ko na sa'yo, kasi mukha ka naman mapagkakatiwalaan. Natatawang sagot nito. Alam niya ba kung sino pumatay sa mga magulang niya? Diretsong tanong ni Hans at hindi pinahalata na kinakabahan siya. Oo, no? Hanggang ngayon malinaw na malinaw pa rin sa kanya ang lahat. Pero hindi niya magawa magsumbong sa mga pulis kasi matagal na sarado ang kaso. Wala na rin siya magagawa. Patay na yung may gawa nun. Mas lalong kinabahan si Hans nang mapagtanto na may alam din ang sekretarya ni Alessandra tungkol doon. Pero ang hindi lang maintindihan ni Hans ay kung bakit hindi man lang nagkaroon ng galit o kung anumang masamang tono ng pagpapaliwanag ng sekretarya. Kung ano-ano na naman ang naiisip ni Hans na pwedeng mangyari kapag nalaman ni Alessandra na alam niya na ang lahat. Napag-isipan ni Hans na sabihin kay Alessandra ang lahat. Tatanggapin niya rin kung magagalit man sa kanya ang dalaga dahil valid naman ang galit nito. Pinatay ang magulang niya ng magulang ni Hans kaya may karapatan nito magalit. O di kaya pahirapan siya. Pagsapit ng gabi, agad hinanap ni Hans si Alessandra sa resort. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya yun sa tabing dagat. Nakaupo ito sa carpet na nilatag sa buhanginan. Soft drinks? Tanong ni Hans bago umupo. Thanks. Alessandra, I have something to tell you. What is it? Nauutal at kabadong tanong ni Alessandra. Hindi magawang magsalita ni Hans nang sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha na hindi niya na magawang pigilan. Napakunot naman ang noo si Alessandra na makitang umiiyak si Hans. I'm really sorry. Palakas ng palakas ang iyak ng lalaki. At hindi magawang tumingin sa dalaga. Maging si Alessandra, napaiyak na rin. Huli na nang malaman ko ang lahat. Di ko alam. Trust me. Please straight to the point. Matapang na sambit ni Alessandra. Alam ko na yung ginawa ng magulang ko sa magulang mo. Mabilis na sagot ni Hans, pero medyo humihina yun dahil sa pag-iyak. Hindi na rin mapigilan ni Alessandra ang kanyang luha nang maalala ang nangyari noon. Mabuti naman. Saktan mo ako, magalit ka sa akin, murahin mo ako, sisihin mo ako, pahirapan mo ako, tatanggapin ko lahat. Hindi ko na kasi kaya ibalik eh. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung... Diretsong tumingin si Hans sa mga mata ni Alessandra na puno ng luha. Kapag ginawa ko ba sa'yo lahat? Ang paghihigante, mababalik ba sila? I tried so many things para pahirapan ka. Pero yung konsensya yung namumuo sa puso ko kasi hindi ko pala kaya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ikaw yung pumatay sa kanila. It's your parents. And who am I to do the same para pahirapan ka? I'm not that bad. I'm sorry. I'm really, really sorry. Kinalimutan ko na yun. Magmula na pumayag akong tulungan ka. And I'm sorry din sa mga pagpapahirap ko sa'yo. Binalik ko na sa pangalan mo lahat ng property niyo.
Ibabaon ko na lang din sa limot lahat dahil wala na akong magagawa. If you're about to give me another chance, gusto ko patunayan sa'yo na hindi ako kagaya nila. Hindi ako masamang tao. Hindi ko kayang gawin ang ginawa nila. Pinahid ni Hans ang luha sa mga mata niya at matapang na tumingin kay Alessandra. Napatunayan mo na, Hans. Hindi mo na kailangan patunayan pa ulit. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong makita ka masaya at nakangiti. Ayoko maalala mo ulit yung mapait mo na karaan. Pwede mo ba akong hayaang pumasok sa buhay mo? Nanlaki ang mga mata ni Alessandra sa biglaang pagsabi ni Hans. Hindi niya inakala na aamin na lang ito bigla. Di pa nga kita pinayagan, pumasok ko na eh. Natatawang sambit ng dalaga. Sandali pa silang namalagi sa tabing dagat para mag-usap. Ilang buwan na nakalipas, naging close silang dalawa. Mas lumalim pa ang kanilang pagsasama nang ayain na ni Hans na maging nobya si Alessandra. Dahil bata pa naman sila pareho, pinili nilang libutin ang buong mundo. Nang magkasama, ayaw nila magmadali. Mas gusto nitong mag-enjoy sa kanilang buhay. Patuloy naman sa paglago ang kanilang binuong negosyo na magkasama. Nanatiling matatag si Alessandra sa kabila ng lahat na napagdaanan niya. Sa wakas, ibinaon niya na ng tuluyan ang masasamang alaala. Kailan may, hindi magiging kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Si Hans, patuloy na tinutupad kay Alessandra ang pangako niya dito. Pinanatili niyang masaya ang kanilang relasyon hanggang sa ikinasal na rin sila makalipas ang ilang taon. At ang kanilang pagmamahalan, mananatili habang buhay kasama ang isa't isa. The end.